Magandang araw sa iyo, Sir Ino. Sa panahon ngayon, masasabi nating wala na talaga ang COVID na umalipin sa atin ng halos 3 taon. Doon natin naranasan ang iba't ibang uri ng kahirapan dahil sa kawalan ng trabaho. May maswerte na kahit pandemic ay mayroon pa rin pinagkukunan ng makakain at mayroon din namang mga minalas na halos magutom nung mga panahon na iyon. Laking pasasalamat talaga ng karamihan dahil halos bumalik na sa normal ang ating mundo. Subalit sa kabila noon, maraming kwento ang naiwan dulot ng nasabing pandemya. Isa na rito ang kwento ni Aling Cora. Hindi ko makakalimutan yon, Sir Ino, dahil unang beses pa lang ako nakakita sa tanang buhay ko kung ano ang itsura ng taong kinukulam. Tawagin mo na lang akong Pao, Sir Ino. Nangyari ang kwentong to sa Laguna. Hindi ko na lang siguro sasabihin ang eksaktong lugar dahil malalaman ka agad ng mga taga sa amin na ibinahagi ko sa iyo ito. Pero malapit ito sa bundok. Hanggang dun lang ang pwede kong sabihin, sir. Ang nangyaring kamatayan ni Aling Cora ay hindi na lang isinapubliko dahil brutal ang naging kamatayan nito. At ang nakapaninindig balahibo, namatay ito hindi dahil sa normal na pamamaraan. Namatay ito dahil sa kulam. Kasapi kami ni Aling Cora sa isang samahan sa aming barangay na siyang naatasang mamigay ng ayuda sa mga tao galing sa gobyerno. Si Aling Cora ang leader ng nasabing samahan. Sa kanya ipinagkakatiwala ng aming butihing kapitan ang mga ayudang nagmula sa gobyerno. Unang araw ng rasyon ng ayuda, nag-anunsyo ang lokal na pamahalaan na mamimigay ng food supply ang barangay. Inimbitahan ang lahat ng nasasakupan ng araw na iyon. Ang siste, kailangan lang magpakita ng katibayan na taga-roon ka talaga sa lugar na iyon. Voter's ID o kahit anong ID na magpapatibay na taga-roon ka. Pagkatapos nun, ay makukuha mo na ang ayudang handog. Napakasimple, di ba? Noong araw na iyon ay dinagsa talaga kami ng tao. Mahabang pila ang naganap. Hindi maiiwasan na magkaroon ng aberya, subalit inihanda na namin ang aming sarili sa mga ganong eksena. Kumbaga, expected na. Noong una, maganda ang daloy ng pila. Sumusunod ang mga tao sa patakarang ibinigay ng lokal na pamahalaan. Hanggang sa kalagitnaan ng mga kaganapan, may isang matandang lalaki ang nakita naming nagpupumilit na mabigyan ng ayuda. Ngunit wala naman ang mga kailangan niyang ipakita para mabigyan siya nito. Tila ba'y naghuhuramentado ang matanda kung bakit ayaw siyang bigyan ng ayuda. Bilang leader ng samahan, si Aling Cora ang mismong kumausap at nagpaliwanag sa nasabing matanda. Tay, hindi naman ipinagdadamot ang ayudang yan. Ang totoo para sa mamamayan iyan. Ang kailangan lang namin, balidong identifikasyon na magpapatunay na taga rito ka talaga sa barangay na ito. Yun lang ho. Matapos ang matinong pagpapaliwanag ni Aling Cora, walang maipakita ang matanda. Sinabihan ito ni Aling Cora na gumilid muna sa pila at kapag natapos na ang lahat at may natira sa ayuda, nangako si Aling Cora na ibibigay ito sa matanda. Subalit nagpumilit ang matandang lalaki sa kanyang nais, Sir Ino. Hindi nakinig sa sinabi ni Aling Cora. Sumigi sa mesa kung saan nakapatong ang mga ayuda. Sa hindi inaasahan ay naitulak ni Aling Cora ang matanda at tumimbuwang sa lupa. Kita naman namin na nanlisik ang mga mata nitong nakatitig kay Aling Cora. Marahang tumayo habang nananatiling nakatitig sa ali.
Noong tuluyang makatayo, biglang dinaluhong nito si Aling Cora. Sa pagkakataong iyon ay pinigilan na siya ng mga iba pa naming kasama at pinaalis na. Wala nang nagawa ang matandang lalaki. Marahan itong naglakad palayo sa kinaroroonan namin. Bago tuluyang makalayo, lumingon pa itong muli at tumitig ng masama kay Aling Cora. Matapos nun ay lumisan na ito ng tuluyan. Naging matagumpay ang unang araw ng aming pamimigay ng ayuda. Maliban nga lang sa eksena kanina. Pagod ang lahat at makikitang latang-lata talaga. Subalit iba ang pagod na bumakas kay Aling Cora. Hapong-hapo ito at namumutla. Alam mo yung parang sumali sa karera, Sir Ino? Sinabihan ng karamihan si Aling Cora na magpahinga na at sa kabutihang palad ay sumunod naman ito. Nagligpit na ang lahat. Matapos iyon ay kanya-kanyang uwian na sa kanilang mga bahay. Kinaumagahan, nagpatawag ng pulong ang aming butihing kapitan. Subalit si Aling Cora ay hindi nakasipot sa ginanap na pagpupulong. Ang sabi ng anak nito ay inaapoy raw ito ng lagnat at mababakasan ng pasa sa ilang parte ng katawan. Ilang araw pa ang lumipas, Sir Ino, tuluyang lumubha ang lagay ng ale. Makikitaan mo na ito ng solidong kulay ube sa ilang parte nito. Sa pisngi, sa leeg, at sa parte ng hita. Mapapansin mo rin na halos nagmistulang lantang gulay na ito. Yan ang mga bagay na napansin namin noong minsang bumisita kami kay Aling Cora. Ang sabi ng asawa nito, nagpapunta na raw sila ng doktor noong nakaraang araw. At base rito ay may kung anong karamdaman daw ang ale. Kinuhanan ng dugo at ititest daw di umano ito. Isa sa mga kasamahan namin ang nagbigay payo na ipatingin sa isang albularyo si Aling Cora. Wala naman daw mawawala kung susubukan. Hindi naman tumutol ang pamilya ng pobreng ale at kinahapunan ay nagpapunta ng albularyo sa kanilang bahay. Matapos ang ilang seremonya, Sir Ino, nakumpirma na kinukulam si Aling Cora. Malakas daw ang galit ng gumawa nito at kahit anong pangontra ang gawin ay walang makakapagligtas dito. Matandang lalaki raw ang may kagagawa nito sa pobreng ale. Makalipas ang ilang araw, hindi na nagawa ng paraan ng ginawang kulam kay Aling Cora. Nagtagumpay ang kulam at tuluyang binawian ng buhay ang kawawang si Aling Cora, Sir Ino. Nakapangingilabot, Sir Ino, kung makikita niyo lang ang itsura ni Aling Cora. Parang nabulok ang laman nito sa loob. Hindi natukoy kung sino mismo ang may kagagawan. Subalit, alam nating lahat kung sino ang may kagagawan nito. Lalo na kayong mga nakikinig ng kwento. Hanggang dito na lang po, Sir Ino, ang kwentong ibabahagi ko. Oo nga pala, sir. Ang mga pangalan na ginamit ko sa kwento ay alias lang. Sana po ay maintindihan ninyo. Salamat po.